Usaping tiles installation tayo using dry pack method. Ano nga ba yung pwede nating malaman sa paraan ng paggagawa natin? So ano nga ba yung dahilan kung bakit kailangan kalasin? So ano nga ba yung paraan namin? So sabi ko kanina, gumamit tayo dito ng dry pack method. So dry pack method, ito siya. Semento lamang po yan na hinaluan ng tubig. Ilalapat muna natin yan gamit yung tansi na yan. Kaya kinokompact namin yan bago namin lalagyan ng iladesi. Pupunta tayo sa bago nating proyekto. Bali, natapos ang proyekto and then panibagong gagawin. Ito tayo. Ito sa bahay ni Ma'am Norel, no? So ito yung dati nating proyekto. Ngayon nga po ay ito naman yung bahay niya pinapagawa. So kaya tayo sa taas para makita nyo. So dito si Kuya Ronnie. Ay, si Bro Ronnie pala. Ba't kinuya ko na? So si Kuya Richard. Ayan. So ito yung tiles natin dito. Actually ito, pinahiran muna ito ng waterproof kasi kung nakikita nyo, roof deck to, pero nalagyan siya ng bubong. Pero syempre exposed pa rin to sa tubig, lalo na pagka malakas yung hangin, sigurado papasok yan. So ayan na, project natin na natapos, tapos sumunod ka agad to. Usaping tiles installation tayo using dry pack method. Ano nga ba yung pwede nating malaman sa paraan ng paggagawa natin? Actually, ito nasimulan na ng tropa. So may pagkukulang na nangyari. Yun nga lang, syempre mabilis naman natin maayos yan. Nga lang, may mga portion na kumbaga, may mga konting mga materials na talaga na magagamit. Yun nga lang, sabi ko nga, sa isang part kasi ng pagtatiles, meron tayong sinusunod na proseso. Dito sa may parte na to, actually ito kasi roof deck. So pagka tinatawag nating roof deck ay exposed siya sa tubig, exposed din siya sa araw. Yun nga lang, ang kagandahan niyan, meron siyang karagdagang kumbaga pang stop ng tubig if ever na ito ay umuulan ng malakas. May chance siya na mawala yung tubig dito sa loob. Kumbaga kung may tubig man na pupunta dito ay kaunti lamang. Yung anggi o kaya yung hangin lang yan mga kamusta kapag ito ay malakas yung hangin. So yung bubong kasi dito kumbaga halos naka-flat lang siya. So maliit lang po na kumbaga bagsak niya. Then dito naman open naman na. Kaganda kasi pag open ito kagaya niya, pwede nilang bilaran o kaya naman magiging venue if ever na may kasiyahan. So yun yung kagandaan niya. So ano nga ba yung dahilan kung bakit kailangan kalasin? So eto, nagpahid kami ng flexi-band dyan. Yan yung isang bagay kasi na lagi nating ginagawa. So nabanggit ko kanina na ito ay isang roof deck. So gumamit pa rin tayo dito ng dry pack method. Pwede pa rin naman po ito kasi may karagdagang shed naman na huta. So yun yung kagandahan niya. So isa pa dito ay kinuha natin yung level na kung saan kailangan nakabagsak o kaya nagkaroon ng cleavage. Gumamit kami dito ng 1 meter by 20 na uri ng tiles. So ibig sabihin yan, 1 meter ito o kaya 100 cm. Tapos ito naman ay nasa 20 cm. So ang ginagawa natin ngayon ay pagtatiles na kung saan alternate po yung paraan natin. Kasi minsan pagka mahaba kasi hindi yan naiiwasan na mayroong mga factory defect o kaya naman may mga portion na mas mataas o kaya mas mababa. So yan po yung katotohanan behind sa mga tiles na nabibili natin. So wala tayong mabibili na perfect. Kung meron mang perfect dyan sa mga tiles na yan, siguro halos 3 to 4% lamang. The rest, kung 6%, kung sasabihin natin 4% dyan, kung ito ay ibabase natin sa 10% na pagkakagawa niya, nasa 4% o kaya mas mababa pa sa 4%. So yun po yung katotohanan niyan. No? So ano nga ba yung paraan namin? So sabi ko kanina, gumamit tayo dito ng dry pack method. So dry pack method, ito siya. So dry pack method, nabistay po yan na 1/2 ng ating semento
O kaya naman yung paglalagay ng semento ay yung nabistayan na ho yan na buhangin. So kapag tayo ay gumagawa mga kamasta, o kaya titimpla tayo ng dry pack method, ang mix ratio niyan ay 4 na timba ng buhangin, na kung saan ang bistay niyan ay 1/2, tapos 40 kilograms na semento o kaya 1 bag cement na kung saan 40 kilograms. Tapos yung tubig niya naman ay depende po yan kung sakaling ito ay naulanan o hindi, sa kalagayan po yan. Pero usually kapag tuyong-tuyo po yan, ayan, isang 16 liters din o kaya isang timba rin po siya. So yun po yung tamang ratio o kaya ginagawa na. So tama, sabi ko, kasi yun yung sinusunod namin. Pero kung sa inyo ay nag-iba pong proseso, pwede rin po na ganun ang proseso ninyo o proseso ninyo, mga kamastana. So paganda lang yan, mahalo lang na maayos. And ang isa pa dyan, kung napansin nyo, nahuli yung semento natin kasi ang ginagawa namin lagi ay nauuna yung tubig at saka buhangin sa paghahalo. So yun po yung paraan namin sa dry pack, kaya yung paghahalo ng dry pack method, no? So kagandahan kasi pag nahuli yung tubig dun sa may buhangin natin ay mas nahalo mo na maayos at hindi siya namumuo-muo. So ngayon, ang susunod dyan, kapag tayo ay nagre-ready na mga kamasa sa pagbubuhos, syempre, o kaya paglalagay ng mortar natin, ito na ho yung sumusunod na ginagawa ng tropa. Ang tawag namin ay grout, mga kamasta. So using semento na nilagyan mo ng tubig o kaya hinaluan mo ng tubig tapos hinalo-halo po yan. Yan po yung una namin nilalapag yan. Yan po yung una namin ilalagay bago yung mortar o kaya yung dry pack natin, para kumapit at saka siguradong may halo kung may buhangin man o kaya may mga dumi o kaya may alikabok yung ating flooring. Kasi usually kasi yung ginagawa na lang natin dyan, tinutubigan. Semento lamang po yan na hinaluan ng tubig o kaya naman halong-halo, mga kamasta, para kumapit yung mortar natin. Yan, no? Okay, so yung dry pack natin kasi yun po yung kumbaga yun, hindi gaanong nalagyan ng tubig po yun, pero tamang paglalagay lang natin ng timplada o kaya yung mix ratio natin. Yun yung paraan natin ng paglalagay ng ating tiles, mga kamusta, no? At para mas maging maganda yung pamamaraan. Halos lahat ng proyekto namin ay ganito po yung pamamaraan namin. Maliban lang po sa mga PNB, yun po, kagaya na sa walls. So magkakaiba na po yan. Puro adhesive. Minsan ginagamitan din namin kung maganda yung uri ng semento ay po pwedeng ganun din. Nilalapat muna natin yan gamit yung tansi na yan. Napapansin yung tansi na yan. Yan po yung paraan natin para makuha yung level. At napapansin nyo rin ay nagsusukat kami kasi alternate yung pamamaraan natin. Kapag naayos na mga kamusta ay kinokompact namin yan bago namin lalagyan ng tile adhesive sa likod niya. So yan yung paraan ng pagkukuha namin ng level. So malaking bagay po na may mga tansi po kayo. Ang isang bagay dyan ay lagi nating pinapantay yung kilid-kilid niyan. So yun yung paraan natin, mga kamusta na. Okay. So pagkatapos ma-compact, so yung compact niyan, mga kamusta, hindi masyadong matigas kasi oras na matigas po yan ay siguradong mabibitak. So ang minimum kasi na ginagawa namin nasa 1/2 tapos hanggang 2 inches, mga kamusta na. Ayan. So yun yung nilalagyan natin ngayon sa adhesive sa ating likod ng ating mga tiles, mga kamusta. Ganon din dito sa kabila. So sabay kasi ito na ni-install natin. So pagkatapos malagyan ng tile adhesive, compact natin ulit, mga kamusta. Kung saan yan ay may kasama ng tile adhesive. So kung kabisado mo na yung paraan na ganyan, mga kamusta, madali na lang. Pagka ikaw ay may mga guide na o kaya may mga nauna na, kagandahan yan, madali na lang kunin yung level. Tapos kung napapansin nyo to, ano nga ba yung gamit namin na to? Spacer po yan, halos nasa 1 mm lang po siya. Kung saan, ito po yung panali ng ating mga tiles. Usually, yan po yung pinangbabind nila sa mga karton na kung saan para hindi siya maalis dun sa may karton niya, mga kamusta, no? So yun lang yung ginagamit natin, ang gap niya. Halos 1 mm lang po siya. So
So kung titingnan natin dito, ayan o. Sample ko lang to para yung sinabi ko kanina na sa 10% mga kamasta na pagre-rate natin sa mga tiles halos nasa 3 to 4% lang. Ayan o. Walang sabit. Pagdating dito, ayun, may sabit na. Then pagdating dito, ang sabit niya pag ganun. Sabit, pagdating dito, walang sabit. Pagdating dito, ang sabit niya na naman pag ganun. Pagdating dito, ang sabit niya, ayun na. Pag ganun, no? So yun yung pinapaintindi ko. Wala pong tiles na 100% na maganda, no? So para mas maintindihan ng karamihan, lalo na sa mga homeowners din at saka sa mga nagpapagawa na kahit na mabahay mo man yan, residential, commercial, mga kamasta, lalo na kapag ganito na pahaba, no? So expect natin yan lagi, pero depende sa mga installer natin yan kung paano nila inaayos. Kaya nga tinatawag namin doon, pag inaayos namin yung mga ganun na may problema, daya na nakakapakipakinabang, no? Hindi naman siya yung daya na kumbaga pangit o kaya naman daya na minsan mali yung pagkakaintindi, no? So yun yung paraan natin dito. Okay, so install na natin to lahat at abangan ninyo pag natapos to, tingnan nyo kung ano itsura, kung ano yung kinalalabasan ng ginagawa natin dito. Okay. Tayo sa taas. So may pang portion pa tayo dito, pinaka roof deck niya. So ito yung tinatiles natin. Ganda dito sa Solano, Nueva Vizcaya, no? Napakalamig pa rin yun dito. So abangan pa ho ninyo kung ano pa yung mga pwede natin share. So yan po yung paraan namin sa pagtatiles using dry pack method. Okay. Maraming salamat sa inyong panonood.